Magandang araw mga ka-Health Matters. Ako muli ang inyong Doktong at welcome sa Health Matters, ang programang naglalapit ng mga importanteng health topics sa bawat pamilyang Pilipino. Ngayong araw na ito, we'll talk about something na very important pero minsan hindi napapansin. Ito po ang patient safety. Kasama ko po ngayon isang special guest, isang healthcare quality and patient safety advocate. Isang kaibigan po natin si Miss Frances Ann Ordoña. Ma'am Frances, salamat po sa pag-join natin dito sa Health Matters. Hi, Doktong. Hi, Baguio Chronicle viewers. I'm happy to be here. Alam nyo, patient safety affects everyone. Mula sa malalaking ospital hanggang sa barangay, health centers, at syempre pati bawat pasyente at pamilya. Okay, Ma'am Frances, madalas iniisip natin, pag nasa hospital daw tayo, automatic na ligtas na. Pero ma'am, hindi pala ganun, Tama, Doc. Globally, about 1 in 10 patients experiences some kind of harm habang nag-experience ng care. At halos kalahati ng mga ito ay totally preventable. Ayon sa World Health Organization, mahigit sa 3 million deaths kada taon dahil sa unsafe care sa buong mundo. Dito naman sa Pilipinas, dagdag pa ang challenges tulad ng overcrowded hospitals, limited manpower, at minsan kulang sa equipment. Kaya kailangan talaga ang tamang sistema at teamwork para maiwasan ang mga aksidente. Okay, Ma'am Frances, isa-isahin natin ang mga common risk para clear po sa ating mga tagapagkinig at mga viewers natin. Okay, Doc. 5 main areas ang bida sa problem sa patient safety. First is the medication error. Then second is the healthcare associated infection. Pangatlo, ang communication failures. Fourth is diagnostic errors at pati falls or pressure injuries. Lahat ng ito, kapag hindi na-manage ng tama, pwedeng humantong sa malalang kalagayan. So, medication errors, Ma'am Frances, ibig sabihin, mali ba yung gamot o mali yung dose or maling pasyente yung nabigyan? Opo. Halimbawa, drugs that look alike or sound alike tulad ng dopamine at dobutamine, madaling magkamali or kulang sa double checking bago i-administer. Globally, tinatayang umaabot ng $42 billion ang cost ng ganitong errors bawat taon. Tips sa mga pasyente at pamilya. Unang-una, laging basahin ang label ng gamot. Madalas kasi magkakapareho yung itsura ng mga gamot, kaya dapat binabasa nila yung label. Pangalawa, i-confirm nila sa health provider nila, sa doktor, tama ba yung gamot na tinitake niya. At dapat, meron silang updated na listahan ng mga gamot nila at yung mga gamot ng kanilang mahal sa buhay. Okay, let's go now to infection. So, infections na nakukuha sa hospital dahil sa kulang o di tamang pangangalaga sa pasyente, tulad ng urinary tract infection, yung mga nakakatheter, kung hindi tama ang pangangalaga, ay makakaroon sila ng urinary tract infection. Pneumonia, pwede sila magkahawaan yan kung ang health worker is palipat-lipat dyan, hindi nagdudo ng hand washing. At ang epekto nito ay napapahabang hospitalization nila o kung hindi, nagdudulot din ito ng komplikasyon. Simple pero crucial. Maganda ang 5 moments of hand hygiene. Ito actually ang pinaka-importante na nakakaiwas talaga ng infection, hospital-acquired infection. Paano to? Una, bago hawakan ng pasyente, dapat mag-hand hygiene. Pangalawa, bago every procedure na gagawin sa pasyente. Pangatlo, pagkatapos ng exposure sa body fluids or halimbawa naghawak ka ng mga cloth or damit ng pasyente na naihian nila or what. Pang-apat, pagkatapos hawakan ng pasyente, sa bawat pasyente, mag-hand hygiene ka. At most especially din, pang-5 ay ang pagkatapos hawakan ang paligid ng pasyente. Okay, Doc, Ma'am Frances, kaya kahit mga bisita o mga pamilya, maghugas ng kamay palagi, hindi lang para sa health workers, no? Tama yan, Doc. Sa lahat ng pasyente. Okay, so madalas din pala ang nabanggit nyo kanina, Ma'am Frances, itong communication breakdowns during endorsements, ma'am? Yes, it's very important kasi yung patient safety is important din sa communication. Dapat tama ang communication ng bawat health workers. Halimbawa dito, sa shift change ng incomplete ang endorsement. Pag endorsement ng nurse to nurse or nurse to doctor, may mga kulang na hindi magagawa ng sapat. O kung hindi, may language barriers sa communication sa patient o sa healthcare team. Baka hindi naintindihan ng pasyente yung kanya doktor o yung doktor hindi rin niya na-explain ng gusto sa pasyente yung care niya. Study shows na halos 1 in 1 safety incidents worldwide ay dahil sa poor communication.
Kaya importante ang paggamit ng structured handover tools tulad ng sinatawag naming SBAR. S stands for situation, B stands for background, A stands for assessment, and R stands for result. So, Ma'am Frances, minsan delayed din pala yung tamang diagnosis. Ano, Ma'am? Oo. May mga pagkakataon na initial diagnosis pa lang yung ginagawa nila. Pero importante na malaman nila kaagad kung ano yung talagang totoong diagnosis ng pasyente. Sometimes, pwede kasi na di nagawa ang tamang lab test. Pwedeng hindi nagawa or na late or kulang yung lab test na ginawa. O maaaring na-miss nila yung results. Sometimes yon. O kung hindi, meron palang hindi pala magawa yung procedures like CT scan or what dahil may minsan sira or magkaroon ng equipment failure o ang mga simptomas ay late na nagmamanifest. Katulad ng dengue, di ba later on, late din lumalabas yung mga ibang symptoms. Kaya minsan, late din ang diagnosis ng pasyente. Kaya madalas, kapag inaalam ang root cause, hindi naman yung tao ang problema lang, kundi yung sistema din. Oo. Okay, Ma'am, hindi lang yun. Mahalaga din ang pag-iwas sa falls at saka pressure ulcers. Yes, yun. Ang high risk sa fall, usually yung mga maliliit na bata, 3 years old and below, at mga elderly. And another thing, ang fall din kasi is very high risk yan. Kailangan ma-identify din natin kung sino yung mga pasyente na high risk sa mga ito. So, hindi ito simple lang. Kailangan nabibigyan din ito ng tuon at atensyon. Simple prevention tulad ng bed rails. Kailangan nakataas parati ang bed rails ng patient. Kung elderly pupunta sa CR, make sure na hindi non-slip ang kanyang footwear na ginagamit. Kasi karamihan ng mga elderly ngayon sa CR ang fall nila. Oo. At regular repositioning, like for mga bedridden na patient, kailangan madalas napapalit-palitan yung position niya at nakakatulong to para maiwasan ang pressure ulcer. Okay, Ma'am Frances, ano po ba ang mga effective safety practices natin? So, ang mga pangunahing bagay na safety practice natin, maaari natin gawin upang maiwasan ang anumang sakit sa mga pasyente natin at ma-ensure yung safety nila. Number 1 is magkaroon tayo ng policy. May standardize natin ang procedure. At mas maganda rin kung may checklist din tayo. Katulad yung surgical safety checklist ng WHO. Kasi with this checklist, hindi mo nakakaligtaan kung ano yung mga dapat mong i-check at nagagawa ng tama ang procedure. And katulad ng sinabi ko, yung strict hand hygiene. Importante po rin yun. And the care bundles. The care bundles is yung tamang pangangalaga sa mga pasyenteng naka-ventilator, may catheter, may central line, and everything. And most especially, dapat ang institution ay meron siyang culture of safety. Ang ibig sabihin dito, lahat ng tao conscious sa safety ng pasyente. At anuman ang mga issues o problema ay hindi sila natatakot na i-report. Kasi kailangan, katulad ng tinatawag natin pressure ulcer, falls, medication error, importante na nare-report din ito. Kasi from here, we will learn what are the things that we have to improve in our system. Okay, Ma'am Frances, paano naman yung mga pasyente na alagaan natin? Paano naman tayong mga healthcare workers? Kailangan din natin bigyan din ng atensyon ang ating mga health workers. Hindi po pwedeng nakafocus lang tayo sa pasyente. Kasi ang mga health workers natin, sila ang nangangalaga sa ating mga pasyente. Kaya importante rin na pinangangalagaan din natin sila. So mahalaga ang psychological safety ng ating mga health workers. Kailangan supportive, may supportive leaders din tayo. Tapos, ang mga leaders natin, na ibibigay nila yung pangangailangan din ng ating mga staff natin. At, importante rin kung may mga issues, ay parang at least ang mga issues, since you have a supportive leader, mga issues ay nire-report din nila kaagad. Very free sila na mag-report. And, we have to consider that there are times, sa dami rin ng pasyente, nababurnout din sila. So, at kakulangan sa staff leaders din. So, kung minsan, nafafatig din sila. So, we have also to check as well kung ano yung mga kailangan nila. Kaya dapat, meron din tayong tamang staffing, tamang scheduling, at sana may mental health programs din tayo para protektahan ang staff at patients natin.
Very perfect ang timing dahil ngayong September po, ngayong buwan ng September, ang Philippine Patient Safety Week. Kasabay din po ito ng World Patient Safety Day, no ma'am? Oo nga. So tuwing third week of September, ito, yearly yan, sineselebrate natin ang patient safety. And one of the theme ay yung engaging patient for safer care. So sa buong Pilipinas, marami tayong mga activities tulad ng safety drills, seminars, patient education campaign. So, ang layunin nito na ipaalala sa lahat, sa staff, sa pasyente, sa pamilya, na ang patient safety is a shared responsibility. So, kung may protocols at checklist tayo dito sa hospital, ngayong linggo, sumali po kayo, no? Magandang chance po ito para magtanong, matuto tungkol sa infection control, tungkol sa medication safety at iba pa. Yes. So mga ka-health matters, inyong gawin, dalhin lagi ang updated list ng gamot at syempre yung allergies na nakalista po doon. Huwag pong mahiyang magtanong, mas okay maulit ang paliwanag kaysa magkamali. Mag-practice po ng hand hygiene bago at pagkatapos ng trabaho sa hospital. Kung kaya, may kasama na pwedeng maging extra eyes at syempre extra ears. No, ma'am? Oo, tama ka, Doc. At para sa healthcare providers, try i-implement ang isang simpleng structured pause. We need to pause bago and ang high-risk steps tulad ng surgery or high-dose meds. Malaking tulong yan para may iwasan ang mali. So, patient safety is not just about checklists. It's about teamwork, it's about trust, and it's about care between healthcare workers, patients, and their families. Sa tulong po ng bawat isa, mas ligtas ang ating pagpapagamot. So, let's all be partners in safety. Sa bahay man o hospital, your voice matters. So, maraming salamat, Ma'am Frances, at salamat din sa inyong lahat, mga ka-Health Matters. Mag-ingat po tayo lagi at manatiling malusog dito sa ating Baguio City.